medyo free na din po kasi yung katawan ni Yusek, hindi, dahil sa edad niya. Pumasok po kami, nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha siya ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya. Tapos Yan ho, mismong staff po yan ni Yusek Cabral, mga bossing. Oh. No? hawak niya po yung phone niya. Tapos binivideohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang kung wag naman, ano po ba? Ang tanong ko, maano ba to ng ethics committee? Yung ganitong asal ni ganitong asal ni Lebiste. Kung kailangan nyo, prepare naman na. Tapos that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. Kaya ang tanong din natin, bakit kailangan agawin kung pinaprepare na? Bakit kailangan puwersahin kung pinaprepare na ho, mga kababayan? Baka nga, nagmamadali na sila magdagdag bawas. Idagdag natin yung mga kalaban sa politika, ibawas natin yung mga kakampi natin. Ayun. Kaso buhay pa si Cabral. Di tsuguhin natin para kapag inilabas natin yung dagdag bawas natin, walang magsasabi na, oh, hindi totoo yan. May dinagdag kayo dyan, may binawas kayo. Di ba? Ganun lang yun eh. Oh. Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? Ano to? Public documents lahat to. Dapat hindi nyo to tinatago sa akin. Dapat binibigay nyo sa akin. May isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Pero silang mga picture, patunay, no? Nataon lang ho na yung lugar na yon walang CCTV doon sa loob ng opisina. Alam ko paper cut. Nakikipag-agawan siya ng dokumento. Kay Yusek po, pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagtitake ng pictures. Talagang, yan po, kinukwento. Merong pangaagaw. Merong pinakitang litrato na nasugatan.